Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Nandito naman po tayo para matuto ng Python programming. Um, for today's topic, may gagawa tayo ng simple cumulative sum na application gamit si Tkinter. So come on, let's go. Ayan, meron na akong example code dito. Alamin natin kung ano ang mga codes na ito. Okay. Ito ay isang simple cumulative application kung saan every time mag-i-input tayo ng value, a whole number, and pag click natin si compute button, ay always mag-add up yung value na yan. Okay, so here, dito muna tayo sa first line. Ang statement na to, it is standard Python library building our GUI application. Ito naman yung pangalawa, ito yung module natin para mag-display ng pop-up message. Ito naman, second statement, total underscore sum is equal to 0. Ito naman ay global variable natin. Gagamitin natin ito para mag-add ng whole number sa entry natin, no? Okay, so eto, bago muna pumunta tayo sa ating mga functions, ay gagawa muna tayo ng main window ng Tkinter natin. So, itong code na to, Windows equal to tk.tk. Itong tk naman, ay galing to dito na inassign natin kay Tkinter. So, itong statement na to is our application window, and itong window.title is yung title bar natin ng main window natin. So, yung label niya is simple application total sum value. So, ngayon, magdi-design na tayo ng loob ng window natin. So, meron tayong label underscore input is equal to tk.label. Ito na yung widget natin na label kung saan yung label value niya o text is enter a whole number. So ngayon, ang label.input grid is pinoposition natin kung saan ilalagay yung label natin. Nasa row 0 siya and nasa column 0 sa grid natin, and yung padding natin para maganda yung spacing natin, no? So, yung value ng x is 10 and value ng y is equal to 10. So, syempre, entry whole number, yung partner niya is yung entry widget natin. So, yung entry widget natin, entry underscore input is equal to tk.entry window. Ayan, dito yan, no? Entry window. So, nalagay natin sa entry sa main window natin, and yung position naman niya, yan, nasa row 0, row is equal to 0, pero nasa column 1 na.
nasa column 1. Sa column 1. And yung spacing natin, pad x value is equal to 10 and pad y value is equal to 10. Meron na tayong label and entries. Yung next na gagawin natin, ito, maglalagay na tayo ng button widget. Yung button widget natin, button is equal to underscore compute is equal to tk button. So, maglalagay na natin yan in our main window. And yung label niya is compute. No? And the command, ang purpose ng command is to execute our button, no, whenever it is being clicked. So, pag click na natin yan, tatawagin si compute underscore input. Okay? And yung button underscore compute is the position sa main window natin. Pero, ang iniba lang natin is column 2 na. Okay? So, since meron na tayong button, so gagawa na tayo ng compute underscore input. So, ito na yan. So, compute input, ito yung function natin. Gumawa tayo ng ito yung mag-handle ng input natin para mag-compute yung total sum, para mag-display rin yung result ng total sum natin using the message box. Okay. So, here, una natin gagawin is that magdi-declare tayo ng global access to our variable name total sum. So, kung meron tayong gustong i-modify na value, alam niya. No? Tapos, ito naman, may input is equal to int entry input get. So, kung ano ang dito nilagay natin, kukunin lang niya yung value. And for the kunin niya yung value and i-convert niya into integer. And dito, total underscore sum. No? It will update our value of our total sum. So, since total sum natin is equal to 0, 0 plus my input, kung anong input natin dito, i-add up lang niya and i-assign niya sa total sum natin. And our message box, i-display niya result. So, magpa-pop up yan. Yung ilalabas pop-up niya, yung title natin, result, and yung display message niya, total sum underscore, ito yung total sum value natin, galing dito, and i-display na niya. And for the except value error, so ilalabas niya yung pop-up message, and the title natin is error. Okay. And magdi-display on our interface, please enter a valid whole number. Ito is try except handling to catch our invalid inputs. Okay, so yun yung every time mag-click tayo ng button compute. So button underscore clear naman, ito yung every time we click this one, ini-erase na yung value ng total sum, binabalik nito 0, and ini-clear na yung kung anong nandyan sa ito sa entry natin, entry underscore input. So, maglalabas tayo ng button underscore clear button,
underscore button underscore clear is equal to tk button, no? And yung text value natin o label value, makikita natin sa screen is clear, and execute niya whenever it's being clicked, tatawagin niya si clear underscore input na function. Ito naman is the location naman sa ating read window kung saan naka yung mga padding natin, spacing ay column 3. Okay. So ngayon, alamin natin si clear underscore input na function kasi gagawa tayo nito. Ito na yan. Sana. So def clear underscore input. So again, kailangan natin si global total sum na i-declare kasi kailangan ito yung gagamitin natin para i-reset yung value natin total sum equal to 0. So yung 0 na yan. So ito naman, entry underscore input that delete 0.tk dot and so nire-remove niya lahat ng nandyan kay entry widget natin na input fields. So ini-erase niya lahat. So yung window.main loop i-start na niya yung i-enter natin application. So tapos na natin i-discuss dito lahat and execute na natin yung code nito. So ito yung output niya. So ito yung title natin. Gamit dito. Ito naman yung enter a whole number. Yan, yung label natin. And yung entry widget natin. Ito yung compute button natin. Ito yung clear button natin. So, nakagandang tingnan, no? Kasi ginamitan natin ng padding space. Okay, so here, lagay na tayo ng sample 12. Click natin sa button compute. And yan yung message box na di-display na. So, ito yung title natin dito ng message box natin. Ang total sum underscore the value of the total sum nilagay natin dito. So, click natin okay. And maglagay ulit tayo ng 8. So, 12 plus 8 magiging 20 na yung value. So, kung click natin si clear, ayan. So, mag-erase niya. And kung click natin display, walang number, no? So, type tayo ulit ng 3. Automatic 3 na again yung total. So, nireset nyo yung value ng total sum natin gamit si clear button. So, that's all for today, guys. Thank you for listening.